Trevor Resnick ay isang factory machinist. Siya ay hindi makatulog at ito ay halos taon na at naging sanhi ng kanyang sobrang pangangayayat. Isang umaga nagtungo si Resnick sa beach para itapon ang patay na katawan ngunit mula sa malayo makikita ang papalapit na tao, hinulag niya ang dala niya at ang lalaki ay nasa tabi niya na at nagtatanong na sino ka. Ang eksena ay napunta sa bahay ni Resnick. Sinasabon niya ng maigi ang kanyang mga kamay at makikita ang flashlight ng lalaking nakakita sa kanya habang itinatapon ang bangkay at mula sa pader isang note ang mababasa na "Who are you?" o "Sino ka?" Habang ang lahat ay busy sa pagtatrabaho pinatawag si Resnick ng kanilang boss. Nag-aalala ito sa kalusugan ni Resnick kaya humingi ito ng sample ng kanyang urine. Sa inis ni Resnick dahil siya ay naaabala lumabas siya sa factory at sa kanyang sasakyan ay muntik-muntikan ng makatulog na hindi niya magawa isang taon na, ngunit isang hindi kilalang lalaki ang nagsalita at nakipag-usap sa kanya nagpakilala bilang si Ivan na isa ring machinist na kanyang katrabaho. Si Resnick ay kasamang muli ang callgirl na si Stevie, pero nagpahinga lang sila dahil pagod na pagod si Resnick. Pinaalam niya sa babae na isang taon na siyang walang tulog na kahit anong pilit niya ay hindi siya makatulog. Kinaumagahan sa factory inaayos ni Miller ang makina humingi siya ng tulong kay Resnick habang kinakalikot ni Miller ang makina napansin niya si Ivan at nawawala siya sa focus kaya sinabihan siya ni Miller ngunit ilang saglit lang napatingin ulit siya kay Ivan at sumenya si Ivan na papatayin siya dahil dito napaatras si Resnick at hindi sinasadyang mapindot ang button ng makina na sanhi ng pagkaputol ng kamay ni Miller. Pag-uwi ni Resnick sa bahay niya mapapansin ang note na nasa refrigerator ito ay simbolo at may 6 na patlang na makikita. Nagbayad siya ng rente sa apartment kay Mrs. Trike at napatanong na rin kung may napansin siyang tao sa apartment niya. Kinabukasan sa factory may nagaganap na investigasyon sa nangyari kay Miller. Tinatanong si Resnick sa naging sanhi ng pangyayari. Inamin niya na kasalanan niya ang lahat dahil na-distract siya kay Ivan na bagong arc welder ngunit naguluhan siya nang sinabi ng kanyang mga boss na walang Ivan ang nagtatrabaho sa kanilang kumpanya kaya sinilip niya ito ngunit ang nakita niya lang sa pwesto ay si Reynolds na palaging nandoon. Sa kinagabihan nagtungo si Resnick sa airport kung saan lagi siyang nagkakape. Nagtanong ang waitress na si Marie kung bakit lagi siyang nasa lugar na iyon na napakalayo. Nagkayayaan ang dalawa na maglaan ng oras kasama ang anak ni Marie na si Nicolas sa araw ng Mother's Day. Pagkatapos ng trabaho ni Resnick sa labas napansin niya si Ivan at hinabol niya ito at sinundan niya sa bar. Habang nag-uusap sila ay umalis ito para magbawas. Napansin naman niya ang wallet nito ay nanaiwan sa table. Tinawagan ni Resnick si Reynolds para sabihing huli na siya dahil sa larawan na nakuha niya sa wallet ni Ivan na magkasama si Ivan at Reynolds. Napansin na naman ni Resnick ang simbolo sa refrigerator. Ito ay nalagyan ng ER sa dulong bahagi dahil sa pangamba niya na pinaglalaroan siya. Pumunta siya kay Stevie at napag-usapan nila ito. Dumating na ang araw ng Mother's Day. Magkakasama si Resnick at si Marie kasama ang kanyang anak na si Nicolas. Kumukuha sila ng larawan nang may tumawag kay Marie sa cellphone kaya si Resnick na muna ang sumama kay Nicolas para mag-ride. Habang naglalakad-lakad sila pumukaw sa bata ang horror ride na Route 666. Sa pagpasok nila makikita ang iba't ibang nakakatakot na figure. Sa patuloy na pag-andar ang ride ay para nang nagiging makatotohanan. Paglampas nila pinili ng bata ang highway to hell sa sobrang nakakatakot ng loob na kinahimatay ng bata. Hindi alam ni Resnick ang gagawin. Mabuti na lang dumating si Marie. Kalaunan pinag-drive ni Resnick ang mag-ina sa kanilang tinutuluyan sa bahay nito. Nakita niya ang Mother's Day card at napaisip na naman sa simbolo. Kaya hinanap niya ito na tinapon niya sa basurahan at binuo ang salita na mother. Sa factory inilipat si Resnick ni Tucker ng pwesto. Ipinasok niya ang dalawang kamay sa makina at ito ay kusang umandar at naipit ang kanyang dalawang kamay. Maswerteng naabot niya ang isang tools at naikalang dahil muntik nang maputol ang kanyang mga kamay. Sinisisi niya ang mga kasama niya na planado ang lahat at gusto maghiganti sa nangyari kay Miller. Nang ipapakita niya ang larawan na nakuha niya kay Ivan ay nawala ito sa kanyang wallet dahil sa pagwawala niya tinanggal siya ni Tucker sa trabaho. Hinanap niya ang litrato kung saan-saan pero hindi niya ito makita. Pumunta siya kay Stevie at nagkaroon sila ng intimate na sandali. Sa pag-uwi niya sa kanyang bahay ang salita sa note ay unti-unti nang nabubuo. Sa paglalagay ng M at L nabuo niya ang salitang Miller kaya pinuntahan niya si Miller. Sila ay nagkausap at sinisisi niya ito sa muntik na pagkaputol ng kanyang kamay. Paglabas niya sa bahay ni Miller nakita niya si Ivan. Hinabol niya ito mula sa malayo. Nakita niya na may kasama itong babae at natandaan niya rin ang plate number ng sasakyan ngunit tumigil ang kanyang sasakyan sa daan. Hinihingi niya ang info ng plate number ngunit tumanggi ang lalaki dahil pinagbabawal iyon kaya
nakaisip siya ng paraan mula sa kalsada ay nagpasagasa siya at nagtungo sa police station, binigay niya ang plate number ng sasakyan ni Ivan. Chinek ng pulis kung tama nga ba ang ni-report niyang plate number. Sinabi ng pulis na nasagasaan siya ng sarili niyang sasakyan dahil iyon ay nakarehistro sa kanyang pangalan. Gusto siya kausapin ng pulis dahil pinagbabawal ang pangloloko sa paggawa ng kaso, ngunit siya ay mabilis na tumakbo hanggang sa makatakas. Sakay siya ng kanyang sasakyan nang mapansin niya ang mga pulis sa harap ng kanyang apartment kaya pumunta siya kay Stevie. Si Resnick ay pagod na pagod at nanghihina dahil sa tinamong injury. Inalagaan naman siya ni Stevie nang mapansin ni Resnick ang larawan na hinahanap niya na nakadisplay sa bahay ni Stevie. Pinaghihinalaan niya na si Stevie ang kasama ni Ivan nang makita niya ito, ngunit sa larawan iba ang nakikita ni Stevie. Si Reynolds at si Resnick na hawak ang isang malaking isda. Sila ay nagsumbatan at pinalayas niya si Resnick. Kaya si Resnick ay napunta sa airport kung saan lagi siya nagkakape. Nagulat siya na ibang waitress ang nakita niya at hindi si Marie. Sinabi ng waitress na walang Marie ang nagtatrabaho sa lugar. Si Resnick ay nagtataka at ang lahat ng tao sa loob ay pinaghihinalaan niya na kasabwat ni Ivan. Sa paglabas niya nakita niya si Ivan at sinundan niya ito. Tumigil ito sa harap ng kanyang apartment at sa paglabas nito kasama niya ang anak ni Marie na si Nicolas. Sila ay pumasok sa loob. Naabutan ni Resnick si Ivan sa loob at hindi niya makita si Nicolas. Sinabi ni Ivan na hindi na siya maririnig ng bata. Sa galit ni Resnick inagaw niya ang kutsilyo at ginilitan si Ivan. Hinanap niya si Nicolas. Pagbukas niya ng dugo ang refrigerator, bumungad ang hati-hating malaking isda na katulad ng nasa larawan na kinuha niya kay Ivan. Makikita rin na ang kasama ni Reynolds ay si Resnick sa larawan. Pinalot niya ang bangkay ni Ivan at dinala sa beach mula sa malayo. Makikita ang papalapit na lalaki nang ihulog niya ang carpet ay wala itong laman at ang lalaki na nagtatanong ng "Who are you?" ay si Ivan na tumatawa. Habang naghuhugas siya, ang flashlight ng lalaki ay nasa lamesa at ang note na nakasulat sa pader na "Who are you?" Sa pagkakataong ito sinagot ito ni Resnick na "I know who you are." Lumalabas na si Resnick at Ivan ay iisa at si Nicolas na anak ni Marie ay kanyang na hit and run at ang simbolo na kanya ng nabuo. KILLER o killer na tumutukoy sa kanya at hindi sa ibang tao. At kung bakit lagi siyang naroon sa airport dahil pinili niya pala ang airport para tumakas sa kanyang kasalanan. Ngayon pinili niya na ang kabilang bahagi na downtown kung saan siya ay makukulong sa ginawa niyang kasalanan. Sa huli ang hindi makatulog na si Resnick ay nakatulog nang napagbayaran niya ang kanyang kasalanan sa loob ng kulungan. Subscribe and turn on the notification bell for more video like this. Thanks for watching.